Isang gabing tahimik sa kabundukan ng Mindanao, naglalakad sina Arvin at ang pinsan niyang si Ella pauwi galing sa bahay ng kaibigan. Madilim ang daan. Tanging ilaw ng cellphone at tunog ng mga kuliglig ang naririnig. Habang naglalakad sila, napansin ni Ella ang isang maliit na punso sa gilid ng landas. Huminto siya, yumuko at mahina niyang sinabi, "Tabi-tabi po, pasensya na po." Napatingin si Arvin at natawa. "Seryoso ka? Wala namang nuno dito, Ella. Mga kwento lang yan." Pero hindi ngumiti si Ella. "Kuya, wag kang bastos. Delikado yan." Hindi siya pinakinggan ni Arvin. Kumuha siya ng maliit na bato, at inihagis iyon diretso sa punso. "Okay." Biglang hamangin, pero pagkatapos ay tumigil ang lahat. Walang kaluskos, walang huni, walang ingay. Parang namatay ang paligid. Nag-flicker ang ilaw ng cellphone ni Arvin. Parang may humihigop ng liwanag sa paligid. Mula sa ilalim ng lupa, may narinig silang kakaibang tunog. Parang mahinang paghinga, mabagal, malalim, galit. Ella, nanginginig. "Kuya, umaalis na tayo." Pero bago sila makalayo, nakita nila ang punso na gumagalaw. Umaangat ang lupa. Parang may gustong lumabas mula sa ilalim. Dahan-daang lumitaw ang isang maliit, kulubot, kulay itim na kamay. Kasunod ang isang mukha, kulubot, tuyo, may maliliit na ngipin. At dalawang pulang mata na nagliliwanag. Garalgal itong nagsalita, "Bakit mo ako ginaaambala?" Napatili si Ella. Si Arvin, nanigas. Hindi makagalaw. Inangat ng nuno ang kamay nito. At hinawakan ang bukong-bukong ni Arvin. Parang yelo ang dumampi sa balat niya. Biglang nanghina ang binti niya. "Ella, hindi ko maigalaw, tulungan mo ko." Kinayla siya ni Ella, at nagtatakbo sila pauwi. Pero sa likod nila, may maririnig silang maliliit na yabag. Tok, 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 tok. Mabilis. Hindi pang tao. Maliliit pero matutulis ang tunog. Tuwing lumilingon si Arvin, wala siyang makita. Pero may mga anino sa paligid ng puno. Mas lalong umiingay ang mga yabag habang tumatakbo sila. Nang makarating sila sa bahay, halos matambos silang dalawa sa pagod at takot. Si Ella, umiiyak. "Kuya, sabi ko sa'yo wag mong galitin ang nuno." Si Arvin, hindi umiimik. Nakatingin lang sa paa niya, nanginginig. Tinutukan ni Ella ng cellphone ang bukong-bukong ni Arvin. May maliliit na itim na marka. Parang 5 daliri ng maliit na kamay. Pero mas nakakatakot ang nasa gitna. May nakaukit sa balat niya. N-U-N-O. At mula sa labas, sa dilim ng mga puno, may narinig silang mahinang bulong. Hindi pa tapos.